Sa kabila ng biglaang pagbibitiw ni Zaldico bilang Ako Bicol Party List Representative, hindi pa rin daw siya lusot sa mga akusasyon ng korupsyon. Isa siya sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa mga umano'y kinurakot na proyekto sa Oriental Mindoro. May report si Sandra Aguinaldo. Ngayong araw ang deadline ng pagpapauwi ng Kamara kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico para humarap sa ethics complaint laban sa kanya. Pero walang ko na dumating. Sa halip, nagsumite siya ng resignation letter bilang mambabatas. Rason ni Ko, may mga banta na raw sa kanyang buhay at pamilya at pinagkakaitan daw siya ng due process. Effective immediately ang pagbibitiw at hindi na mababawi. Ang Ako Bicol Party List daw ang pipili ng papalit sa kanya. Pinaglilinis na rin daw niya ang naging opisina sa Batasang Pambansa. Pero sa naturang sulat din sumagot si Ko sa mga punto sa ethics complaint ni Navotas Representative Toby Tiangco. Hindi raw totoo at walang basehan ang akusasyong siya ang utak at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa budget ngayong taon. Lahat daw ng items sa 2025 General Appropriations Act at bicameral report ay inaprobahan sa plenaryo at umaayon sa proseso ng Kongreso. Aniya, imposible o kaya'y improbable o malabo na mag-isa lang siyang nagsingit sa budget nang hindi nasisilip o aprobado ng Senado at Kamara. Giit ni Ko ng isa batas ni Pangulong Marcos ang GAA, sa paningin ng Kamara umano ay binusisi ito mismo ng Pangulo. Hindi rin daw siya kumita o kumubra sa mga proyekto ng SunWest Incorporated, kumpanyang dati niyang pag-aari na nadadawit sa mga proyekto. Unang sinabi ni Ko na nag-divest siya rito noong 2019. Tinanggap na ni Speaker Bogie D ang pagbibitiw ni Ko. Wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayahan para umattend sa Committee ng Ethics. May nilinaw rin si Speaker sa ipinaalam niyang leave. Ang in-applyan niyang leave sa Secretary Gen ay personal leave, hindi naka-specify doon na medical leave. Kaya hinihiling din namin, sana suportahan niya yung sinasabi niyang medical reason. May mga di kumpirmadong impormasyon na nasa Spain siya. Ang Justice Department humiling na ng blue notice mula sa Interpol. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Para kay Representative Tiangco, hindi pa lusot si Ko. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Inirekomenda na nga ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ihabla si Ko. Bunsod ng mga substandard flood control projects ng SunWest sa Nauhan, Oriental Mindoro. Pinakakasuhan din ng ilang opisyal ng DPWH may maropa na may saklaw sa Oriental Mindoro. Gayon din si SunWest President and Board Chairperson Aderma Angeline Alcazar at 4 na miyembro ng Board of Directors. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Corrupt and Graft sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification, and of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga pinakakasuhan ng ICI. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.